I am Maharli Khan. Magandang umaga po sa inyong lahat, live from the land of our forefathers, from Southeast Asia. This is Queen Helen of the Rajark, Elizabeth III. Magandang umaga po sa ating mga papo. Peace and prosperity against poverty and oppression. Lahat po kayo ngayon, inaatasan ko, coordinate sa barangay. Ang nilalabas natin ay katotohanan. Katotohanan ng siyang magbubunyag ng lahat ng ito dahil namulat tayo sa kasinungalingan ng mga oligarko, ng mga politiko. Marami ang nagsasabi sila ang may hawak. Ang hinahawakan po natin ay ang karapatan ng bawat isa. Walang mamamayan na hindi makinig dahil ilalatag ko ngayong araw kung bakit nagmisyon si Queen para labanan ang katiwalian. Pera sa pera. Kaya nga kagabi, ako'y nabigla dahil ang tingin, kung walang pera, hindi kami makakagalaw. Nakita niyo ba kung bakit hindi ako kumukuha ng pera ng ino-offer ng mga drug lords, ng mga gun running illegal tycoons? Dahil ang misyon na ito banal. Pag sinabi mong banal, ibig sabihin, ang binubuksan natin ay ang banal na kaban ng ating Diyos Ama. The Heavenly Father, the asset ng ating iisang Diyos, iisang Allah. Makinig po kayo. Hindi na ito urong sulong. Kaninang umaga, napansin nyo, pagkagising ng iba, namulat sila dahil walang tulugan si Queen para itaguyod kayo lahat. Ako hindi nag-iisip kung anong mangyari sa kinabukasan. Bawat minuto, bawat oras, bawat araw, ang inuutos lamang sa akin ay bibigyan ng babala at bibigyan ng pag-asa. 2 kiluhan, 2 weight. Yung mga taong ayaw maniwala, walang problema. Yung naniniwala, mapalad kayo. Dahil kayo ang napukaw at kayo ang nabigyan ng tunay na pag-asa na ito ay karapatan ng bawat isa, makinabang sa yaman ng ating pinagpalang Ama. Kung inalis nila sa Malacanang ang matanda dahil sa sabuatan ng Vatican at ng Amerika, na kung saan
ay binigyan sila ng pagkakataon sa code ng TVM LSM 999. At iyan ang lumaganap na account ng bawat central bank dahil pinahiram po sila. Lahat pong code na iyan ng Severino Santa Romana, Antonio Diaz, lahat pong Talianos, lahat po ng Kirams, Johan Ikandao, iyan po ay aka ni Ferdinand Idralin Marcos Sr. Marami po siyang alias para maprotektahan ang yaman ng Diyos Ama. At ngayon ang aka niya sa panahon ko ay inilantad ko na bilang Rogelio Madrid Abran. Dokumentado, silyado, aprobado, lahat po iyan inayos natin. Kaya nagpakaliit-liitan na si Queen para malusutan lahat ng balakid na ginawa ninyo. Pusod ng Malacanang, may inutusan na ako sa inyo. Sumunod kayo kay hindi. September 16, 2013, ubos na ang otoridad na pinahiram sa inyo. 10 taon sa araw sa bukas o kaya midnight mamaya. At the strike of 12:01, ang transitory phase na binigay ko, tapos na rin. Hindi kayo sumuko sa katotohanan, bagkus kinalaban niyo ako. Nasaan kayo ngayon, Barb? Makakakuha ba kayo ng pera? Kahit ubusin ninyo ang lahat ng head of states, tapos na. Divine monarchy. Ang paghaharin ng Diyos Ama sa ginintuang lupa ng lupang pangako. Ngayon, maraming nagsasabi hawak nila ang ginto ng central bank. Hulihin po, inuutusan ko ang international police, ang intelligence police natin sa royal family. Manghuli na kayo simula bukas dahil tapos na ang otoridad ng militar, ng legislative, ng executive, ng judiciary, ng Republic of the Philippines dahil i-reinstate ang ating King of the Pearl of the Orient, Ferdinand Idralin Marcos Sr., the present ACA as approved by the United Nations, by the World Bank, by all the supreme agencies all over the globe, is Rogelio Madrid Abran. Ako po ang nagpapatunay sa inyo. Kaya kayong mga lolo na nagsasabi, kayo, pasensyahan tayo, legalidad, litihimong pamamaraan, diplomasya. Kaya nga inaatasan ko lahat ng mga nasyon through your embassies in the Philippines. Nakatungtong kayo sa soberenya. Kung bakit nakagalaw ang Apo Lakay dahil sa sovereign authority na binigay ng Diyos Ama sa kanya. Nandito po si Helen. Ako po ang patunay, the living witness ng paghihirap ng isang ama nang dahil sa kaganiran, kasakiman ng power and authority, pinapapatay. Nagparaya siya in 1986. Kayong mga umagaw nang dahil sa revolusyon at magpahanggang sa ngayon ginagamit ninyo ang Revolutionary Constitution. Scrap the Constitution of 1987. Wala po kayong karapatan. Dahil ni minsan hindi nyo na-amyenda ang konstitusyon ng Federal Republic of Philippine Islands. Si Queen, nagpakatao.
Salamat, sister. Health versus wealth. Wealth versus health. Pero ako, come what may, doon ako. Dahil kung meron pa sanang maraming Helen katulad ko, magpadali ang mission na ito. Subalit, kayong mga reyna na umasam-asam, pera lang ang gusto ninyo. Bubusugin ko kayo ng pera. Pero ni minsan, mission ba kayo? Umapak ba kayo sa putikan? Katulad ni Ferdinand Idralin Marcos? Nagtanim ba kayo ng palay? Ipinakita niyo ba sa bansang Maharlika na kayo ay karapat-dapat na maluluklok sa kapangyarihan? Wala. All the president after Ferdinand Idralin Marcos Sr. ay umupo sa ginuntuang kutsara at tinidor. Naging puppet ng mga oligarke, ng mga tycoon. Bayaran. The top 100 corporation ng Philippines, you are indebted to the source of origin. The vault of 51263. Tandaan nyo yan. 617,500 metric tons of gold. Hindi ako nagsinungaling sa inyo kailanman. Kaya nga yung taga-BDO na pamilya ko sa Palawan, i-inventory ka pati ikaw, Inday. Dahil sa pag-alyansa mo kay Maria Busoy Marcos, na yan ngayon ang paraan ko. Dahil ang hindi nyo alam, iniyakan ko yan sa araw na kinuha niya ang pagkatao ko, dinala sa China, sa Macau. Napakawalang hiya. Pero wala kang karapatan, uunahin ka, ilalagay sa selda. Kung sino man kasama mo, anak ka ni Marcos o anak ka ng nililin lang ninyo ang sambayanan. Sa araw na ito, pag hindi pa kayo nakinig, 5 account nag-order ang Ferdinand Idralin Marcos Sr., aka Rogelio Madrid Abran. I-release lahat iyan. 443 trillion kada isang bangko. Pasensyahan tayo dahil akong iniipit ng nag-order sa inyo. Kung ayaw nyo ako tulungan at nililihis nyo lahat yan, wala na ako. Pero sa araw na ito, lahat ng pobre, lahat kayong nahihirapan magbunye dahil sa pag-upo ng presidente na inyong tinalikuran at ngayon niloloklok, nire-reinstall, nire-reinstate ng Queen of the Philippine Islands and the King of Southeast Asia at ang Universum Magnum, the Queen of the Global Earth. Iyan ang sovereign authority, the sovereign court of the Seven Magnum ay kaalyado dito. Kaalyado ko ang ibang nasyon na nag-aantay. Ilabas ko lang ang code ng Black Fatima 000000000 at ang 999 na kung saan lahat kayo ay nawalan ng pag-asa na maglamar bilang mga trustee, administrator, assignee ni Ferdinand Idralin Marcos Sr. Sa araw na ito, liban pa doon sa 5 kabangkuhan na nasa pangalan ni Maria Helen P. Abdurrajak, na kung saan ang backup na gold ay 617,500 metric tons. Iyan ang patunay kung bakit naging holder ng mother account si Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III. Ngayon, labanan ninyo ang katotohanan, kayo ang makukulong. Sa araw na ito, binigay
na sa pangalan ang 443 trillion US dollar at ang backup ay 617,500 metric tons of gold at ito ay galing mismo sa warehouse kung saan lahat ito ay pinapatunayan ko sa inyo ang aking karapatan. Land Bank of the Philippines will reinstate the President of the Federal Republic of Philippine Islands. Mabuhay! Ngayon magtago pa kayo? Kung totoong mga Marcos kayo, lumantad kayo hindi sa libingan. Kalkalin ko iyan. Tandaan ninyo ang 7 Marcos. Lahat kayong pamilya na nag-claim, ini-inventaryo natin ang lahat ng kabangkuhan. Dahil lahat iyan nagmula sa vault ng 617,500 metric tons of gold sa Central Bank of the Philippines. Ang 217,000 metric tons of gold, yan ang ginamit ni Apo Lakay as the holder of the sovereign power and authority from God, from Allah. Na yan ang nagpalaki ng lahat-lahat ng accounts. Kaya nga infinite accounts ng buong mundo. Hawak natin. Na kung sino pa yan nagsasabi ng Wonder Boy, lumabas ka! Lumabas kayo. Dahil bukas na bukas, marami ng uutusan, huhulihin kayo. Maglilinis po. Maglilinis na po. Ngayon, galit kayo noon sa martial law. Ang nag-implementa ang mga siraulo. Pero ang batas para depensahan kayo, hindi nyo nakita. Ang hinahabol ko ngayon, yung nag-implement na nagsobra sa utos dahil hindi nyo alam ang batas ng soberanya. Papa, peace and prosperity against poverty and oppression. Kasama ang Mapilindo 2023, Strike 1, Strike 2, Strike 3, kasama ang Union of the Royal Philippines against police oppression. Mga pulis, ang hindi niyo alam, ginagamit lang kayo ng politiko. Susunod kayo sa batas ng soberanya o doon lang kayo sa politika. Ang politika, ang militar, at ang tinatawag natin ang Senado, Kongreso, lahat ng mga kabinete ay binigyan lamang ng otoridad ng sovereign court. Nagtago kami dahil pinapapatay kami, pero si Queen at si Karadya Mamay naging masigasig, hinarap ang kamatayan para makarating kami sa araw na ito, para ibalik muli ang tunay na kapayapaan dito at sa buong mundo. Who holds the gold is a king. And the black gold, the oil and gas and deuterium, belongs to the royal family. May karapatan ba kayo, Barm? Wala. Sinabi ko, 6 feet lang pwede nyo gawin. Pag lumampas kayo dyan, putol ulo. Lahat kayong nagsasabi kayo, huwag na ninyong dagdagan pa. Dahil dito nakikita ko lahat ang trabaho ninyo. Lahat kayong nagsasabi na kayo ay kayo. Iniikot ko ang mata ko kasi marami akong naririnig. Ibig sabihin, hindi niyo alam ang platada ng Divino Gobyerno.
443 trillion US dollar ng Land Bank. Ayusin po. Mula Apari hanggang Hulo. Iba pa yung 5 na in-order sa ating mga kasama. Ni-release order po yan. Kaya kayong mga account holder na sinasabi niyong kayo, meron pong 2 blanco na hindi na isama dyan sa inyo. Dahil ang validator, hindi nyo kilala. Ang final signatory, hindi nyo kilala. Por Diyos por Santo, never, never provoke the spirit behind me. Mawawalan kayo ng hininga. Tandaan ninyo. Si Roy number 1, tinatawagan kita. Lahat ng 8 galamay mo, pasunurin mo. At kung sino yung lumabag pa sa kasunduan na tinapos ko na yan in 2022, in 2021, tinapos ko na yan. Alam mo yan, si Roy. Kaya lahat kayong binabahayan ni si Roy na nanglilisik ang mga mata. Tandaan nyo, kayo mismo hindi nyo alam na kayo ay nabahayan na ng kaitimang palad ni si Roy. Yan ang hindi ninyo namalayan. Kaya, platada sa platada, mother account, hawak ng royal family. Walang pwedeng kumuha dahil binigyan kayo ng pagkakataon ng warehouse ng administrador para sana makatulong kayo. Pero hindi nyo alam, kulang ang testamento ninyo dahil may 2 pa iyan na papel na kami ang magpapatunay kung kayo ay karapat-dapat na mabibigyan ng pagkakataon magtulong sa sambayanan. And that is the one that you cannot see. Because napunuan na kayo ng greed and power na kayo ay kayo. Kaya lahat dito, tinitingnan ko ang inyong mga budi, mga puso at kaluluwa. Lahat kayong nagsasabi na hawak nyo ang gold ng Central Bank. Pag umangkin kayo, ang may-ari niyan, Diyos. Ang L dyan sa loob, Lucifer. Hahantong kayo sa impyerno. Yan ang pain ni si Roy. Kaya ngayon nagsasabi na nakapasok kayo sa Central Bank o dyan lang sa sinasabing Central Bank. Sa kasamaang palad, kilala ko kasi ang pinupuntahan niyo. Lahat pinasukan ko po. Lahat ng claimants with the premise na babalik kayo. Pero nung inangkin nyo na, mismo ang backup ay hindi na ako papayag. Biro mo? Ang hindi nyo alam, lahat kayo ngayon nakalagay sa mainit na palanggana. At sisilaban ko ang mga puwit ninyo kapag hindi kayo sumuko sa katotohanan. Mismo ang nakaupo sa Malacanang, pangalan sa pangalan. Sabi ninyo kayong hinahanap, Diyos po. Alam ninyo, do not be enticed. Huwag kayong paiingganyo kay si Roy. Dahil ang gold, pain po yan sa inyo. Nagiging bato yan kapag hindi kayo angkop dyan. Kakainin kayo niyan. May bantay po yan. Kaya nga maraming namamatay. Ngayon lahat ng Marcos, tandaan niyo sa araw na ito, lahat kayo ipakukuha ko sa Interpol. Interpol to Interpol. Nagkaroon ng clash. Dahil ako, akala ninyo hindi totoo o ngayon inuutusan ko balik yung Interpol na inutusan nyo na kayo ang huhulihin dahil ang dulo ng Interpol, ako. Nagpakababa po ako. Nagpatanga-tangahan para malalaman ko kung sino kayo.
Kayo nga ba ay kasama? O kayo nga ba ang tagaharang? O kayo nga ba ang nagpahirap sa sambayanan? Tama. Alam ninyo, tiniis ko lahat ang panghamak ng iba. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, millions ang binigay ko sa inyo. Tinulungan niyo ba ako balik? Sana naririnig niyo ako. Palagi ako nasa kama. Kaya nga kanina napansin ko na lang, akala ko napunasan ko. Dugo po yan. Dahil inaaalay ko, bawat dugo ko na sana magbago kayo. Health versus wealth. Lupang hinirang, lupang pangako. Kaya nga, barangay base. Ngayon, kung sino yung natatakot kung kayo ay akusahan na terorista, bukas, ito lang ay sabi niyo sa kanila, pera o kahon. Hindi niyo makukuha ang pera kailanman. Ilang taon kayo nag-try mag-release ng heritage account. Ngayon, naghahanap kayo ng investor tutulong sa inyo that will defeat ng ating karapatan. Kaya nga, super tanga ang nakaupo dyan. Alam na nila na nandito na ako. Hindi ko pinagsisiksikan ang sarili ko, pero may karapatan ako eh. May pruweba ako eh. Galing ako ng China. Silyado, dokumentado yan ng plum blossom. Alam niyo ba yan? Mahirap lang. Kasi every time na nagagalit ang puso ko, putok bulkan lang. Yan ang hindi niyo alam kay Queen. Katawang lupa na binabahayan ng nag-utos. Ngayon sasabihin niyo buang, bakit kayo nakakagawa ng kasalanan? Dahil binabahayan kayo ni si Roy para maging masama, para maging chismosa, para mapaglinlang. Pumapayag kayo niyan? Pumapayag kayo, nawawalisin kayo? Dahil itong lupang pangako, hindi para sa inyo. Nakampon ng kadiliman. Now sabihin ninyo, kayo yung totoo at kami yung kampon. Ang kasama ko ay kasama ni si Roy. Tingnan niyo mabuti, deep into your heart and in your soul, anong buhay ang meron kayo? Kayo ba ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos Ama? Lahat kayo, tinitingnan ko dahil alam ko may pagkakataon pang magbago. Pero mula bukas, hindi ko nahawak ang nakatadhana sa inyo. Ang naitakda ay nakatakda. ABS-CBN, na-close na kayo dahil ang utang ninyo sa royal family, sa Sultan of Sulu, sa pangalan ng Sultan, malaki na. TV13, GMA, lahat kayo, top 100 corporation ng Pilipinas, may utang kayo. Lahat ng mundo na korporasyon na malalaki, mismo kayo, may utang. Okay, sabihin ninyo, totoo ba yung sinasabi ko? Tingnan niyo mabuti. Dahil ako, kung nagsasalita ako, na akala ninyo hindi totoo, bawat pananalita ko nakarecord sa kalangitan. Kayo rin. Bawat ginagawa ninyo, nakarecord yan. Hindi kayo natakot? Akala ninyo lingid sa akin yan? Kayo mismo na nagsasalita against me, naririnig ko yan. Bakit? Pinapasuyod ko kayo. Kung may scan kayo, may scanner ako. Ako na mismo nakakarinig sa inyo eh. Pasensyahan ha, inilalatag ko lang na merong 5 account na inorderan
ng Ferdinand Idralin Marcos Sr. na ang aka niya sa ngayon ay Rogelio Madrid Abran, na ilabas ang 5 account na iyan doon sa mga inutusan. Ngayon, tinatanong ako, alam nyo naman kung anong dapat nyong gawin? Mula bukas, hindi na ako ang kausap nyo, ang Mapilindo, Malaysia, Mapilindo, Indonesia, Sandakan, North Borneo, at ang Philippines Islands. Dahil permado yan ng Kiram, permado ng Marcos Code, lahat po yan inalagaan ni King Mamay at ni Queen Helen Abdurrahman Gamar bin Abdul Gapar, ang hari at reyna ng Southeast Asia. Mapilindo. ASEAN, Bimp Iyaga. Now, bumabalik kayo sa Sultan Brunei, ibinigyan nga lang yan sila ng 50 kataon. As caretaker royalty, Johor, Brunei, Lupasug, at England. Lahat ng claimants. Inventory. Malaki ang utang nyo. Ngayon, sino magbabayad? Di ba kayo, sambayanan, nagbabayad ng taxes niyo sa kalupaan niyo? Ng personal tax niyo? Paano kaya kung si Queen Helen mag-impose ng tax sa inyo? Payag kayo? Siyempre hindi. Pero nakikinabang sa tax natin na binabayad natin, yung mga pulis, yung mga militar, yung nakaupong mga gobernador, yung mga nakaupong mga senador, kasi ayaw kong banggiting senador, may paraan dyan, i-analyze nyo, pati congressman, congresswoman. Biro ninyo, napakaganda yung programa, sinira ninyo. Pero ang hindi nyo alam, nagpakahirap kami, dahil siyempre natural, lahat binabayaran nyo, lahat ng grupo binabayaran nyo. Yung barangay captain, na binenta yung aking mga grupo kay Bongbong, di mo alam ano, magkikitaan tayo, hi! Now you see me, now I see you. Marcos? Hindi ako Marcos. Hindi Marcos. Code ang Marcos. Sana maintindihan mo ang mensaheng ito. Naghahanap ka ng investor? Ito. Release order yung 5. Nakita mo na ba yan? Secretary of Finance, nakita nyo na yan, Senado, Kongreso. Ito, matagal na sa kamay ko yan. Land Bank of the Philippines, inantay ko yan para at least sa pagpaupo ng tunay na presidente. Okay, ayan Land Bank of the Philippines. Kaya Manong Cesar Berata as Prime Minister, act on immediately. Ito, meron tayo para magpatunay. Land Bank of the Philippines, 443 trillion. Land Bank pa lang yan. Ngayon, lahat kayong account holder na nag-claim. Sa inyo, ang backup nyo magkano? 20 tons? Pero galing pa rin iyan sa 617 na hawak ko. Ngayon, problema nyo yan. Si Queen hindi sasabihin sa inyong inahawakan because that is the cloak of secrecy na binigay sa akin ng lolo sa China. Na binigay sa akin ng lolo Kiram. Na binigay sa akin ni Apo Lakay. Kasi kailangan ko lagpasan ang misyon ko. Kailangan ko titingnan. Kung ako'y karapat-dapat ba? Kayo kung mga queen kayo na ito lang ang gawa ninyo at hindi kayo naglagay ng paraan na magmisyon mula Apari hanggang Hulo. Huwag na kayong mag-queen ha, dahil uhulihin pa rin kayo ng Interpol. Alalahanin ninyo, ang nagkiklaim, hindi uubra dahil may may-ari.
Pinatay niyo ang identity ko. Hinarangan niyo ako sa NBI. Hinarangan niyo ako kumuha ng passport. Lahat kayo isa-isahin ko. At ngayon napatunayan ko kung sino kayo. Una, ang NBI mismo ang gagalaw dyan. Sino ang nagharang? Mismo ang Department of Foreign Affairs. Uutusan yan. Sino ang manipula ng pangalan namin? Ni Kuya Radya at sa akin. Ngayon, hindi pa rin kayo nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng divine government? Ang divino gobyerno, hindi basta-basta kaharian ng tao. Ngayon, kaharian na ng makapangyarihan. Ibig sabihin, ingkang tao, may kakayahan. Sige nga, labas kayo latagtag. Lahat ng taga-Cali sa Nueva Ecija. Lahat ng NPA. Papo, ito ang badge ninyo. Lahat ng ginawa ko legal dahil ang hawak ko soberenya. Yan ang hawak ni Apo Lakay. Kaya walang politiko na pwedeng magsabi hindi sa totoo. Kasi ang politiko, binigyan lang ng otoridad ng soberenya. Ngayon, Robin Padilla, sa kakakunting knowledge, huwag mong abusuhin ang batas. Ang batas ng soberenya, pwede kang galagyan. Pwede kang ibalik sa rehas na bakal. Do not use your tongue and your lips if you do not know the law. Tinatawagan ko lahat kayo. Sabi niyo makatao kayo. Pero hinaharangan niyo. Never, never touch the queen. Maski totoo yung salita. Maski hindi maganda yung salita. Dahil pag once sinantik ninyo, malaking issue sa communication, sa media. Minsan, inapakan ako. Philstar of the Philippines, no? Lahat kayong mga media people na nag-akusa sa akin na peke, nilista ko rin kayo. Lahat kayong TV station na binayaran mula nung 2010, nakasalang na ako kaso lang binagsakan ng politiko. Sa akin kasi 3,000 lang, ang binagsak 30,000. Sinong susundin? Kasi bayaran nga. I-interviewin ako ng malaking broadcaster. Kailangan ko muna upfront 1 million. Bakit pa ako magpa-interview sa inyo? Ikainin na lang ng mga pobre. Kaya yan ang nangyari. Kaya lahat ng tumulong sa akin, inisa-isa din nila. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ngayon, lahat ng tinulungan ko at lahat ng tumalikod sa akin, ilista nyo rin kung sino nagsabi. Yan ang hulihin natin. Yan ang pagwawalis. Kasi nandoon na kayo sa akin eh. Subalit, merong pumunta. Sa kasamaang palad, naniwala kayo? Naniwala kayo sa kanila? Una-una, ang katayuan at katayuan nila, ang layo kaya ng diferensya. Pero kung kayo ay binahaya ni si Roy at nasilaw kayo sa ginto na palso, umarangkada kayo doon. Kaya divino gobyerno tayo para at least makita na ninyo, allow the Spirit of God na pumasok sa inyo para magabayan tayo. Hindi yung puro pasakit, puro iyak, puro lahat iyan, bali na. Kung kayo ay nakatamasa ng yaman. Kaya nga lahat na nagklamar, nauwi din sa libingan dahil hindi nila makukuha kailanman ang yaman dahil hindi sila ang may karapatan. Tandaan niyo po yan. Ang totoo ay siyang totoo. Ngayon pinaghahabol niyo ako dahil akala ninyo matutuligsa ninyo ang totoo.
ang hawak kong Rule 36, anytime pwede ako mag-aresto sa inyo. Iyan ang batas ng royal family. Sinabi ko nga sa inyo lahat, mahiwaga si Queen, pero tao pa rin na nagpakatao para sagipin kayo. Bukas, coordinate pa po sa barangay. Pag sinong barangay ayaw, sumunod, walang budget ang barangay mula sa 443 trillion USD ng land bank as given an entitlement from our lolo sa sovereign niya. O yan, o land bank. Makinig na po kayo. Manong Cesar Virata, the Prime Minister of the Federal Republic of Philippine Islands. Huli kayo dahil ang hindi ninyo alam, armado si Queen, isa lang ito sa lahat-lahat ng yaman ng buong mundo. Ang kainaman, ang backup na gold ni Queen ay 617,500 metric tons of gold. Pinagtawanan ako niyan ni Busoy. Pinagtawanan ako ng pamangkin ko na taga-BDO. Hello, Iha. If you will not speak out, masasama ka sa kalabuso dahil your lifestyle has changed. I am watching you. Kayong lahat na taga-BDO. Sinong nakialam? Namatay. Pero ang inventaryo will always be part of the inventory list. Hindi niyo alam si Queen Helen Abdurrahman. Ang galing niyo. Salamat. Talagang sinangga ko lahat ng pag-PI niyo sa akin. Salamat. Dahil sa araw na ito, nilalantad ko, BDO, okay? Metro Bank, Security Bank, lahat kayo RCBC, Prime Minister, Cesar Virata, you are still alive. Juan Ponce Enrile, you are still alive. Lahat kayo na naging tao ng Presidente Ferdinand Idralin Marcos Sr., kilala ninyo kung sino ang boss ninyo. As the Queen of the Philippines Island, as recognized by the Incan Spirit, at ng Mapilindo, at ng Universum Magnum, as the Queen of the Global Earth, surrender to the truth and have the Philippines Islands, the greatest of all the greatest nations on earth, because this is the land of promise. The King of Southeast Asia, Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrahman, Sharif al-Sultan Gamar bin Abdul Ghaffar, together with my children, I come to you with humble heart. It's time. Repent and follow the rule of the royal family. Gusto niyo makinabang sa dekalyon na iniwan? Sa lahat ng zero na kayo mismo hindi niyo mabilang? Pero sino nga ba? At paano gagawin? Inutos ko na yan. Kaso lang si Bongbong, jalan-jalan sini, Malaysia, lahat, kuha pera. Yung kinukunan nila may utang sa royal family. Hayo. Lahat kayo hindi niyo naintindihan. Lahat kayo, puro mga kasinungalingan. Ang advisor kasi, bagkos, akala nila ang BARM makakakuha. Sinabihan ko na si Muhammad Iqbal.
Hindi niyo makukuha kailanman. Ngayon, saan kayo? Wala. Pasalamat ako. Ang iniwan ni Kaka Umbrakato sa akin na puwersa. Pag sino pang gumalaw sa inyo, inaatasan ko ang Philippine Armed Forces dyan. Mula bukas, pag nagpalipad pa kayo ng drone, pag nagpalipad pa kayo ng basuka na bala, kayo ang hulihin ko. Sultan kayo lawan, pandala kasandalan. Bilangin yung bawat putok ng RPG dyan. Kasi ang yayabang nyo eh. Akala nyo sa inyo yan? May nakatirang inkantado dyan. Hindi nyo maintindihan lahat yan kasi sarado ang mga utak ninyo. Hindi nyo maintindihan na dumating na ang takdang araw na mawawalan kayo kapag hindi kayo sumunod sa katotohanan. Ngayon, kung sinong haharang sa inyo, NPA, na kayo ay terorista, na kayo ay makasuhan ng treason, ibalik ninyo sa militar dahil ang boss nila yun ang terorista. Biro mo, ang sakit. Ang nagbantay ng mga kayamanan, yun pang hinahunting ninyo. Bakit yung nandyan sa pusod ng Malacanang? Si General Saban, hari ng Abu Sayyaf, bodyguard ni Bongbong, yan ang terorista. Bakit? Si Sakurtan mismo yan, nagsasalita. Hawak ang Malacanang. Si Manguda Dato, patay na, si Pax. Pag nilabas nyo yan, i-DNA yan, pati si Manong Digong ninyo yan, yung pari na yan, ha? Huwag kayong mag-misrepresent. Malaking kasalanan po yan sa soberenya. Now, hindi pa ninyo nag-declare na patay na si Gloria. Pag nahuli ko yan, babalatan ko na kayo para mapapahiya na kayo sa kasinungalingan ninyo. Enough is enough. We are all living in lies. Dahil sa inyo, politiko, dahil sa tinatanggap ninyo ang mali. Let her speak and I will know who she is. Matagal na dapat diniklara nyo yung patay? Dahil sa konspirasiya ng Amerika, ng Vatican, pinipreserve ninyo. Si Manong Digong, ilabas niyo ang totoo. Now si BBM, ilabas ninyo ang totoo. Kasi this nation will be wiped out kung hindi kayo susunod. Anong gusto ninyo? Kilalanin as the greatest? O kilalanin pa rin kayo na magnanakaw? I am cleansing being a Filipino. Kasi ang liderato, yun mismo ang example ng katiwalian. Nililinis natin mula presidente hanggang barangay captain. Tapos na ang inyong paghari-harian. This is back to the original na pamumuno ng divine monarchy ng Federal Republic of the Philippine Islands. No one can stop me. Kaya yung Interpol na nagharang sa akin, hindi po ako ang nag-issue niyan, hindi po ako kumuha niyan. Ibalik ko sa inyo. Inutusan ko si Dato Puga, ilabas yung request ko. Bukas ilalatag niya na yan lahat. O kaya mamayang hapon. Ilalatag niya lahat. Yung accounts na maraming zero sa pangalan ko. Pero ni minsan hindi ako nasilaw. Hindi katulad ninyo. Gusto ko lang magsalita kung sino man yung mukha na yan na nagsabi na kilala niya ako. Alam ninyo, do not step on my shoes. Dahil ang bantay ko ang siyang itepak sa inyo. Mabait ako, mabait ako, mabait ako. Pero wag niyong galitin ang gabay ko.
Yan lang ang request ko sa inyo. Kasi hindi nyo kilala ang divino gobyerno na pinapalakad ni Helen Panolinaw. Maliit pa ako, bago pa ako pinanganak. Nandito na sila sa akin. Kaya nga, never predict ang dinadaanan ko kasi baka matisod ko kayo. Mula bukas, Manong Cesar Virata, the Prime Minister of the Federal Republic of the Philippines, reorganize the finance. I am not asking you, but I am mandating you in the name of the Sovereign Court. Juan Ponce Enrile, correct the mistake of the past. I have seen you and I have spoken to you together with Apo Ramos. May he rest in peace. Now that you are still alive, I have told you once and for all, rectify the mistake of the past. Never naging legal ang 1987 Constitution. Never. Up to now, I can vouch that you have lived full of lies na naging claimants kayo ng kayamanan. Mula 1986, magpahanggang ngayong araw na ito, kayo ay markadong claimants at mga revolutionist dahil ayaw niyong bitawan ang BARM. Bukas, kung meron pang magsuporta sa BARM using the Revolutionary Constitution, kayo ay uhuhulihin ko. Yung lolo na padrino sa Tawau na pinuntahan ng Agong ng Malaysia at ang lolo ng Indonesia na nasa Pilipinas, I have asked you a long time ago, tingnan mo kung sino at paano. Matatanda ko kayo, malaki ang respeto ko sa inyo, pero pagdating na sa katotohanan, hindi niyo ako madidiktahan kailanman. Dahil ang boss ko, si Allah, ang Diyos Ama. At hindi niyo kailanman malalansi ang mahal na ina ng Black Fatima sa katuuhan ni Helen. Marami sa inyo nagsasabi, walang kwenta, walang mapuntahan, walang pera. Paano ito? Paano ito? Kadami-dami ito. Marami ito. Lahat ito galing sa kaban ng bayan. Pero hindi inassign sa inyo. Inassign kay Maria Helen P. Abdurrajak. And the Mafilindo 2023 ng Malaysia, ng Philippines, ng Indonesia, ng Singapore, ng Brunei, ng England, lahat ito sila ay inutusan. And I am consolidating all the secretariat by tomorrow. Pipirma kayo para gagalaw ang Federal Republic of Philippine Islands, ang Malaysia, ang Philippines, ang Indonesia, Brunei, Singapore, at ang buong Southeast Asia. Hintayin natin ang ibang nasyon dahil wala rin silang backup. Ang backup ay nahahawakan ng Philippine Islands. At pasalamat tayo sa presidente na nagpakasakit, nagpakababa. Katulad ni Ama Ali, it was I who bring out Ama Ali. Pinatay niyo ng ilang beses. Nabubuhay ng dahil kay Helena. It was also I that bring back to the system Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak. And now, I brought back Raja Mamay to the system as the king of Southeast Asia. Mabuhay! Queen Helen is guided primarily by the Spirit of God, of Allah.
Tingnan ninyo. Lahat binabangga. Kaya nga minsan, nilulunok na lang ang hiya dahil sa mga akusasyon ninyo na pwede naman akong kumuha ng pera. Pero inantay ko kasi matapos ang September 15, 12 midnight para gumalaw ng Federal Republic of Philippine Islands, the recoverer of all the asset of the entire global earth. Ngayon, hulihin niyo pa si Makoy. Yung Makoy ninyo kaya ang hulihin ko. Alam ninyo, kabal, hindi nyo kaya. Binigyan lang kayo ng pagkakataon. You translate of what I am saying right now kasi nagkiklik ang satellite. Ako nagsasalita lang naman ng patas Ngayon, lahat kayong mga kasama ko, na pagtalikod ko, bigla niyong sabihin, ito ang pipirma. Ang ballpen ang may karapatan, ipakain ko yan sa inyo. Lahat ng ribulto ng Rizal, kayo ang sultan, ipakain ko rin ang ribulto ni Rizal sa inyo. Because nililin lang ninyo ang tao. You allow the spirit of darkness to reign in your heart. Mapaniwalaan ba kayo? Yung ballpen nyo na iyan, maraming ballpen si Apo Lakay, meron din ako niyan Sinong lakay nyo? Kaya inutusan ko yung aking trustee. Ilabas nyo sa akin kung sino yung pangalan ng namatay sa Hawaii, si Bundok. Ibigay nyo sa akin ang mga pangalan para matapos na yan kabaliwan ninyo. Kung kayong Marcos number 2, number 3, number 4, number 5 na claimants, ilalo ko kayong ikukulong. Dahil kayo ang nagsira ng imahin ng Pilipinas. Kung kayong claimants din nakiram at pumunta pa kayo ng Vatican, nakipag-aliado sa Black CIA, ikukuling ko rin ngayon. How do you know na napakatapang ni Queen? Because all I know is ang hawak ko katotohanan. Ngayon lalaban kayo, nandyan lang yung alam ninyo. The more you expose yourself, the more I am listing you. Isasabihin ninyo, patay na si Queen? Patay sa Laguna? Dahil ang lumabas ito, tingnan nyo nga ang itsura niya. Ako hindi naghihilamos, pero lumalabas ako sa media. Ayan Kayo, may mukha kayo? As claimants, matitiklo kayo. Pinapalatag ko yan sa Secretariat ng Philippine Islands ng Mapilindo. Para maintindihan ninyo na lahat ng pera sinarado. At iyan ay bubuksan kapag kayo ay sumama sa tama. Ang hamon ko ngayon sa inyo, pera o kahon. Kasi kung ayaw niyo, doon pa rin kayo. Doon kayo sa deuterium, doon kayo sa korporasyon, doon kayo sa meron. Remember, Queen never say whatever in name na dahil meron akong cloak of secrecy na iniwan sa akin ng matanda ang lolo ng China, si Lily Chon Hu Junghua. Sabihin niyo sa akin, dahil ayaw ko ng bodyguard, kaya ako nagta-travel mag-isa sa China, nagta-travel sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand na nag-iisa para walang makakita. O ganyan katapang, kayo kaya nyo? Nagkiklaim kayo with all your lawyers? Na ang lawyers nyo nga rin, hindi rin alam? Nabulagan kayo ng dahil sa gold. Si Lucifer yan Ngayon, kay kinuha ko na lahat ng backup, pati nakalibing sa sovereign niya.
May nakita ba kayo nagyabang si Queen? Nakakapanandig balahibo. Because whatever I hold is para sa royal family. Kung ano yung kinukuha ko para sa inyo buong mundo na nagugutom. Pero kayo hindi. Pag nakakuha kayo, magpa-beauty kayo kaagad. Tama ba yan? Who are you? Masakit man magsalita. Pero alam ninyo sa totoo lang, araw-gabi, binubuno ko. Hindi lang naman kayo ang kausap ko. Alalahanin ninyo, buong mundo ang ginagalawan. Mabuti pa kayo nag-aantay, pero nagmumura pa kayo. Tinulungan niyo ba si Queen? Nakabigay lang kayo ng 350. Para bang kayo na ang may-ari kay Queen Helen of Duraja? Nakatulong lang kayo ng ilang hundreds. Ipinagalandakan niyo pa na palamunin, busabos, aruy. Ang tindi niyo. Pero ang hindi niyo alam, nakalista na kayo. Lahat tayo merong book of life. Whatever you say, whatever you do, it is written in the book of life that only God can write it down. Ngayon, salamat pa rin sa pag-alipusta. Salamat pa rin sa paghamak. Salamat pa rin sa inyong pagkukunwari. Salamat pa rin sa pag-agaw ng aking pangalan, ng aking katauhan. Dahil ni minsan, sinabi ko sa lolo, pasalamat ako at maraming Helen at maraming makukulong dahil ako mismo ang gagayak para malaman kung anong pangalan ang ginamit ninyo sa kabangkuhan. Central Bank of the Philippines, meron palang central bank sa labas. Bantayan nyo. Ngayon, tingnan natin. Kasi ako ngayon, nagsasabi na ng totoo. At ang totoo is like a two-edged sword. Mahahati talaga kayo. Kasi akala ninyo, Queen will never speak out. Queen is mandated. Kaya nga sabi ko sa inyo, even America cannot deny us. Dahil yung laban nila, lahat ng nitibo, kanila 1600. 1700, ang laban ko, bago ang mundo, nagawa. Now, sabihin nyo pa rin sa akin, buang iyan. Tingnan yung sarili nyo. Pag wala na yung espiritu nyo, makakagalaw kayo? Hindi. Kaya yan ang busugin ninyo, yung spiritual life ninyo. Dahil yan ang tutulong sa inyo. Kaya nga ini-implementa natin ang Divino Gobyerno para yung katawang lupa ninyo ay hindi maaagnas sa impyerno at hindi masusunog yung kaluluwa ninyo sa impyerno. Ngayon sabihin nyo, hindi totoo. Kung sabihin ko kaya sa inyo, subukan nyo, dalhin kita doon. Lahat kayo, with all the superpower that you have. Salamat. Kanina, maraming lumabas, pero okay pa rin. Biro nyo, hindi lang isa, umaabot na sa 30 ang nangungulam sa akin. Tadtad dito, tadtad doon, sakit dito, sakit doon. Pero hinahamon ko kayong mga mangkukulam. Alagang hindi na kayo makalabas sa umaapoy na putik ng impyerno. Dahil talagang makukulong na kayo. Never, never dared again the Queen. Kasi ito yung karapatan ni Queen. Para akayin kayo muli sa tunay na paraiso ng perlas ng silangan. Kilalanin muli ang hari ng perlas ng silangan, si Ferdinand Idralin Marcos Sr., na ang kanyang alias sa ngayon is Rogelio Madrid Abron. Paano ko nalaman, paano ko napatunayan nang dahil sa papel na nakuha ko
sa lolo sa China at doon mismo sa United Nations at doon mismo sa mga Interpol na naghanap sa amin. Kayong mga lolo na nasasaktan, pare-pareho tayong may tinatagong mga paraan. Itong paraan ko para malaman ko kung paano ko kayo mapagbuklod-buklod muli. Lahat kayong naging parte ng misyon na ito. Malaki ang naging sagabal, pero nabuwag ko ang sagabal. Nabuwag ko ang kasinungalingan ng politiko, ng militar. Nabuwag ko ang lahat ng kaprityoso ng mga may pera at kapangyarihan, na kung saan kinuha din nila sa kaban ng bayan. Dahil bilang politiko, ang mga business establishment ay nagbabayad ng tong sa kanila. Nabuwag ko ang pamamalakad ng konspirasiya. Nabuwag ko ang pamumuno ng mga drug lords. Nabuwag ko ang pagdadala, ang pag-aangkat ng mga illegal na mga baril at bala. Iyan ang dahilan kung bakit si Queen Helen nagsalita sa araw na ito, September 15, 2023. Kasi ang lupang pangako ay tuluyan ng lilinisin ng makapangyarihang mga nilalang, walisin ng dapat walisin. Dahil ito ang siyang inutos na ang buong angkan ng Rahas Sulaiman ng Maharlika na kung saan 222 na mga tribo ang nakalagay sa atin lahat. Salamat po sa inyo, mga kasama ko, dahil lahat tayo ay nabigyan ng pagkakataon para malaman ang katotohanan. Inaatasan ko si Dato Odilon Puga, bigyan ng otoridad sa ngalan ng Mapilindo 2023 ang safe passage ng lahat ng mga kasama natin sa kabundukan na ni minsan hindi nasilayan ang kapatagan ng dahil sa batas ng terorista na ginawa ng Malacanang at ng Senado at ng Kongreso. Ilabas ang katotohanan na sila ngayon ang terorista. Sila ang mamamatay tao dahil ang kasama mismo ang siyang nanggipit at nagpaandar ng batas ng vaccination. Di ba sila? Sila ang tinatawag na mga terorista. Batas sa batas. Kami, ang batas namin ay soberanya. Ang batas ninyo ay politika, militar. Ang batas ninyo ay pantao. Ang batas namin ay makapangyarihang batas ng divino gobyerno. Sino ngayon ang mas makapangyarihan? Sino ngayon ang terorista na sinalingan? Kayo o kami? Ako, gumagayak sa buong mundo. Kinaklaro ko sa lahat na ang Queen of the Federal Republic of Lupasug and the Queen of the Federal Republic of the Philippine Islands ay siyang gobyerno na mamumuno sa pag-recover ng lahat ng kayamanan sa buong bangko ng central banks ng buong mundo. Inaatasan ko kayo. Lahat ng mga lawyers na nasahanay ni Apo Lakay. Lahat ng kabinete na inayos. Bukas po ay ang nakatakdang araw na ginawa ng soberenya ng Seven Macdom. Babalik ang hari, ang presidente ng Federal Republic of Philippine Islands. Dahil ni minsan, kahit sa ang bangko, ang kinikilala ay si Ferdinand Idrolin Marcos Sr. Ito po si Queen Helen of the Rajak, Elizabeth III,
Nagpupugay po sa inyo lahat. Magandang umaga. Masalam.